Isang magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay March 3, 2025. Ako pong muli ang inyong kapwa estudyante ng ating Panginoong Hesus at kapwa estudyante ng Biblia, kapatid na Napoleon Mactal, na muli pong bumabati sa inyo ng magandang araw at kapayapaan mula sa ating Amang Diyos at Panginoong Hesus ang suma ating lahat. Akin po muling ipinagpapatuloy ang nasimulan po natin na sasabi ko po na isang series tungkol po sa pagnanais ng Diyos na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at makaalam ng katotohanan. Sa ating pong pang-araw-araw po na pamumuhay, alam po natin na ang tinatawag nating birth certificate o yung katunayan ng kapanganakan o pagkarehistro ng kapanganakan ay napakahalaga. Kapag po ang isang nanay ay nanganak, meron na po siya agad na pinipila pa na form sa ospital pa lamang, at ang ospital ang nagpapadala o maaaring kung sino man ang nagpa-file ng certificate na ito ng kapanganakan upang ito ay maitala sa Pilipinas Statistic Office o sa census upang ang ipinanganak na bata ay magkaroon ng certificate of live birth. Ang katunayan ng kapanganakan, certificate of live birth, ay ginagamit po yan para ma-establish ang identity ng isang tao. Para mapatunayan na siya nga iyon, na nakasulat doon yung araw ng kanyang kapanganakan, kung saan siya ipinanganak at kung sino ang kanyang mga magulang. Kapag po tayo ay nag-a-apply ng papunta po sa ibang bansa, isa po sa mga requirement niyan, kailangan tayo magkaroon ng passport, at pag kukuha po tayo ng passport upang tayo ay makapag-travel o makapag-ibang bansa, makapaglakbay, ay kinakailangan po yung certificate of live birth o yung birth certificate. Napakahalaga po na talagang maipakita at maipalad natin ang birth certificate. Wala po akong kilalang tao sa ating kapanahunan na wala pong birth certificate. Lahat po tayo ay may birth certificate, at kapag po tayo ay nagkaroon yan, depende po sa kung anong batas ng kung saan tayo ipinanganak, ay nagiging citizen ka na po noong bansa kung saan ka ipinanganak. Karaniwan po yan. Kung ang isang bata, ang kanyang mga magulang halimbawa ay mga permanent resident halimbawa dito sa amin sa Canada, kapag sila'y nagkaroon ng anak, yung kung ipinanganak ito sa Canada, automatic na yun, nagiging citizen kasi doon siya ipinanganak sa sa lugar na ito. Naalala ko ang aming bunso na siya ay pinanganak dito sa Brandon, Manitoba, kaya siya ay nauna pang maging citizen kaysa sa amin, citizen ng Canada. Kaya napakahalaga po na magkaroon ng dokumento na nagsasabi kung saan ka ipinanganak, at yun din naman ang nagiging basihan ng iyong citizenship. Mahalaga po ang tinatawag na pagkapanganak na muli. Sa banal na kasulatan ay nakasulat na maliban ang tao ay ipanganak na muli, maliban na ang tao ay ipanganak ng tubig at ng espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng langit. Talagang para tayo makapasok sa kaharian ng langit, kinakailangan may pagkapanganak na muli. Ngayon, hindi ibig sabihin na isang taong malaki at matanda na ay papasok na muli doon sa sinapupunan ng kanyang nanay, kundi ang pagkapanganak na muli ay yung pagkapanganak sa tubig at sa espiritu. Kung gusto niyo po yung basahin, nasa aklat po ng Juan sa
3:1 hanggang 5, kung saan kinausap po ni Kristo itong si Nicodemo tungkol sa kahalagahan ng pagkapanganak ng mga maguli, o yung you need to be born again, or you need to be born of spirit, water and spirit, in order for us to inherit the kingdom of God. Ngayon, mahalaga na ang ating mga pangalan ay nakasulat sa langit. Kumbaga, nakarehistro yung ating pangalan sa langit kapag tayo ay ipinanganak na muli. Sa 10:20 ng Lucas, ang sabi ng ating Panginoong Hesus, "Gayon may huwag ninyong ikagalak ito na ang mga espiritu ay nagsisisuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na nangasusulat ang inyong mga pangalan sa langit." Yun po mga kapatid, ang pinakamahalaga ng ating mga pangalan ay mapasulat sa langit, sapagkat ibig sabihin nun, tayo ay magkakaroon ng karapatan sa kaligtasan. Magkakaroon tayo ng karapatan sa buhay na walang hanggan. At ito nga ang ating dapat pagsikapan sa ating kapanahunan, na hindi lamang tayo naghahanap buhay at nagtatrabaho para sa ating kinabukasan sa lupang ito, kundi para na rin ang ating mga pangalan ay mapasulat sa langit. Kapag ating pong binasa yung aklat ng Apokalipsis sa 3:5, ang sabi naman po doon ni San Juan, ang magtagumpay ay daramtang gayon ng mga mapuputing damit, at hindi ko papawiin sa anumang paraan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay, at papahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking Ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. So talagang mayroon pong pangalan na nakasulat sa aklat ng buhay. At kapag po tayo ay napasulat na doon, kailangan tayo po ay magsikap na magtagumpay para hindi maalis yung ating pangalan doon sa aklat ng buhay, sa pamamagitan ng patuloy nating pagsunod at pananatili sa mga turo at aral ng banal na kasulatan. Muli po, bumabati ako ng isang magandang araw at biyaya at pagpapala na mula sa ating Amang Diyos at Panginoong Hesus ang sumaating lahat.